ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan ng mabuting balita. Ang aral sa linggong ito, batay sa ating narinig na ebanghelyo ayon kay San Lucas sa Kabanata 17, talata 5 hanggang 10. Gabutil man ang iyong pananampalataya. 2 puntos, mga minamahal kong bayan ng Diyos. Kaugnay ng sinasabi nating pananampalataya. Una, ang pananampalataya ay isang handog ng Diyos upang siya ay makilala, siya ay mahalin, at siya ay paglingkuran. Amen. Amen. Sa araw ng ating binyag, bautismo, pinagkaloob ng Diyos ang pananampalataya sa atin. Noon ay tinanggap natin ang handog ng Diyos na pananampalataya. At sa tulong din niya, patuloy itong lumalago at tumitibay, lalo na sa paraang papalapit tayo sa Kanya. Ikalawang punto, ang mabuting gawa ay sukatan sa paglago ng ating pananampalataya. Mga kapatid, narinig natin ang ating ikalawang pagbasa, ang ikalawang love letter ni Apostol San Pablo kay Timoteo. At tingnan po natin ito, na tayo yung pinagwiwikaan ng mga salitang ito ni Apostol San Pablo. Maging masigasig sa pagtupad sa tungkuling tinanggap sa Diyos. Hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig, at espiritu ng pagpipigil sa sarili. Gawing batayan ng mga aral na itinuro sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. At sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin. Mga kapatid, ang taong may malaking pananalig sa Diyos ay yung nagtitiwala sa Kanya at walang malabis na pagpapahalaga sa mga bagay na para sa mundo lamang. Siya'y laging handang maglingkod sa kanyang kapwa. May kapalit man o wala. Handang magpatawad sa lahat ng pagkakataon. Amen? Hindi namumuhay sa galit at kawalang pagpapatawad. Handang magpasa ng kanyang krus sa bawat paghihirap o pasakit na natatanggap. Sapagat ito, katulad ng sinabi ni Apostol San Pablo kay Timoteo, ay ang mga kaloob mula sa Diyos. Pinahintulutan ng Diyos na ito tayo ay maghirap, magkaroon ng pasakit, mga tiisin. Sapagat dito lumalago ang ating pananampalataya. Amen? Lumalago ang ating pananampalataya. Kaya napakaganda ng naging advice nitong si Apostol San Pablo sa kanyang buhay bilang patotoo ng dakilang pag-ibig ng Panginoon. Kaya ito yung laman ng kanyang love letter
kay Timoteo. Ito din ang laman ng kanyang love letter para sa iyo, para sa ating lahat. Dapat tayo magpurit, magpasalamat kapag tayo mayroong mga pagdurusa. Dapat tayong magpasalamat sa Panginoon sapagkat dito tayo lumalago sa ating pananampalataya. Hindi tayo dapat na panghihina ng mga paghihirap at pagdurusa sa buhay na ito. Nangingibabol dapat lagi sa puso natin ang pagtupad ng mga tungkulin na tinanggap sa Panginoon. At gawing kalugod-lugod sa Panginoon ang lahat ng ating mga gawa. Ito mga kapatid ang mensahe po sa atin ngayong linggo. Kaya patuloy lang tayo, nagtitiwala sa Panginoon. Yun ang unang punto. Pagtitiwala ng lubos sa Panginoon. At kayo naman ay pumarito sa tahanan ng Diyos upang purihin siya. Sa tinanggap nating pananampalataya nang tayo ay binyagan. Magpahanggang ngayon sa ating edad na tayo ay talagang nandun yung pananampalataya at kailangan lang kung nagkukulang ay tulad ng mga alagad. Lord, increase our faith. Dagdagan mo, Panginoon, ang aming pananalig sa Diyos. Amen? At yung bunga ng ating pananampalataya ay yung ating pagtupad ng ating tungkulin na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Magmahal, magpatawad, tumulong, umagapay sa kapwa sa lahat ng pagkakataon. Kapag hindi po natin na yung ikalaway magmagawa natin at sa mga hirap at sakit natin, hindi tayo magpapatuloy, nahihiling sa Panginoon, Lord, dagdagan ang aming pananalig sa iyo at mapagtagumpayan namin ito. Amen? Mapagtagumpayan namin ito. Tayong gawa natin na pawang kabutihan ay namamasda ng Diyos at pinupuri natin siya at pinasasalamatan. Kalulugdan tayo ng Panginoon. Amen.